Welcome to RecapTube. Sa mga nag-aabang ng My Disciple Are All Villains, may aayusin po muna ako sa mga dati nating episode, para mas maayos sa mga manood natin. Please like and share, maraming salamat po. Magpapatuloy tayo sa pagdating ni Bao Theron sa pagsasanay ng ating bida. Formal na binati ni Dane si Duke Theron. Inamin ni Duke Theron na siya ay naakit sa tanawin ng maagang pagsasanay ng ating bida at muli siyang humingi ng tawad. Tumugon si Dane na parang isang matanda, siya ay pinapatawad. Nabigla ang Duke sa lakas ng loob ng batang magsalita na tila sila ay magkakapantay. Ngayon na mas nakalapit siya sa ating bida, napansin niyang ang katawan nito ay walang kahit anong senyales ng pagod o pangangalay sa kabila ng matinding pagsasanay. Noong sa bata niyang edad, hindi pa siya nakakagawa ng isang mana core tulad niya. Itinuro ng Duke ang mahusay na pagtusok na atake ng ating bida, na nagsasabing nakuha ng bata ang talento ni Arkan sa paggamit ng spear. Ang spear mismo ay mahusay na pagkakagawa. Formal na nagpasalamat si Dane sa Duke sa pagkilala sa kanyang teknik, at nasiyahan ang matanda. Napansin din ng Duke hindi lamang isang mapanganib na mandirigma ang batang ito, kundi alam din ito kung ano ang sasabihin sa anumang sandali. Sa paghahambing, ang kanyang sariling anak na lalaki ay walang ganoong kahusayan at asal noong siya ay nasa 7 gulang. Ang maliit na paglihis na ito ay nagbigay ng ideya kay Duke Theron na isaalang-alang ang pag-aasawa sa pagitan ni Layla at Dane, kaya't pinaalam niya sa ating bida at sinabing ang kanyang anak na babae ay nag-aaral din ng kanyang kasanayan sa espada. Iminungkahi niyang dahil sila ay nasa parehong edad, dapat silang magtulungan kapag pumasok sila sa akademya sa hinaharap. Nagpatuloy si Dane sa kanyang magalang na pagtugon. Nagustuhan ng Duke ang katapatan ng batang lalaki. Sa huli, nagpaalam si Duke Theron upang hindi na makagambala pa sa pagsasanay niya. Ngunit bago umalis sa training hall, mayroon pa siyang isang kuryosidad, tanong na nais niyang sagutin. Nais niyang malaman kung ang bata ay nagsanay na ng swordsmanship. Sa narinig, nabahala si Dane sa harap ng Duke, maaaring lumabas ang kanyang mga nakagawian nang hindi niya namamalayan. Sa matalas na mga mata ni Duke Theron, hindi nakakagulat na nakilala niya ang maliliit na kilos sa isang sulyap. Sumagot si Dane na nakabasa lamang siya ng ilang mga textbook tungkol sa mga batayang kasanayan sa espada ngunit hindi siya nakapag-aral ng pormal. Nakakabahala pa rin sa Duke na nakaramdam siya ng isang bagay na katulad ng bihasang mandirigma sa bata, ngunit ang kanyang opinyon ay nagsasabi na hindi maaaring magkaroon ng killer instinct ang isang batang walang karanasan. Sa wakas, nagpaalam ang Duke at nagbigay ng paanyaya na bisitahin siya sa hinaharap kung sakaling makapunta siya sa kabisera. Personal na nagkaroon ng interes ang mandirigma sa mga talento ni Dane. Nag-isip si Dane kung naaalala pa siya ng lalaking iyon. Ang pag-iisip tungkol sa pagkatalo sa isang taong nagtatapos sa kanyang buhay noon ay nagpasigla sa kanyang dugo. Kung makapaglalatag siya ng matibay na pundasyon at maghanda ng hakbang-hakbang, sigurado siyang malalampasan niya ang Duke. Isa ito sa kanyang mga layunin na talunin si Bao Theron sa pangalawang buhay na ito. Habang nagpapatuloy sa kanyang pagsasanay, nawala sa oras si Dane at kinailangan siyang tawagin ni Herman, ang attendant, na laging nakamasid sa bata mula sa mga anino, handang tumulong sa kanyang mga pangangailangan. Sa presensya ni Herman, inisip ni Dane na ang lalaking ito ay maaaring may talento sa pagkatuto ng mga kasanayan sa pagpatay at pagtago. Ngayon, tinanong niya si Herman kung abala ba ang lahat sa labas. Masaya naman tumugon si Herman at sinabing oo, at lahat ay abala sa paghahanda para sa ikalawang handaan niya. Ilang mga maharlika ang nagsimula ng dumating, mahirap magtipo ng higit sa 30 pamilyang maharlika sa parehong araw. Tungkol naman sa mga kapatid ni Dane, nakapagbukas na sila ng teleporter gate at bumalik sa akademya ng magkasama.
Kahit gusto pa nila manatili ng kaunti, wala na silang magagawa dahil magkakaroon sila ng midterm exam sa lalong madaling panahon. Para sa ngayon, oras na rin para kay Dane na maglinis at magbihis. Nag-isip siya na dapat niyang suriin ang mga regalo na ibinigay sa kanya ng kanyang mga kapatid kagabi pagkatapos ng kanyang matinding pagsasanay. Inalagaan at pinagsuot si Dane at pumasok sa family hall kasama ang kanyang mga magulang, nakipag-ugnayan sa iba't ibang mga maharlika. Kailangan niyang ipraktis ang kanyang pagsasanay sa kaugalian sa buong gabi habang nakikipag-usap sa mataas na lipunan. Siya ay ipinakita bilang ang birthday boy, at ang atensyon ng lahat ay nakatuon sa kanya. Sa wakas, nakalabas siya sa banquet hall at nakapagpahinga. Ang buhay ng isang maharlika ay nakakapagod, mas masikip ang kanyang schedule bilang birthday boy, ngunit kahit papaano ay nakakahanap siya ng kaaliwan sa kanilang maganda at maayos na hardin. Si Ginoong Gardner ay nagsikap na paunlarin ang espesyal na lugar na ito ng maganda. Isang kagandahan na nagdudulot ng kapayapaan, tumingin si Dane sa mga bulaklak na namumulaklak, puno ng kanilang natatanging mga kulay habang ang mga paru-paro ay sumasayaw sa paligid. Naalala niya ang kanyang panganay na kapatid na nagtuturo sa kanya na ang mga bulaklak ang may pinakamaraming mana sa kalikasan. Dahil mayroon siyang kaunting oras, maaaring subukan niyang suriin ang mana sa mga bulaklak. Pumikit si Dane at nakatutok sa natural na daloy ng magic sa hangin. Nang hindi binubuksan ang kanyang mga mata, sinimulan niyang maunawaan ang konseptong ipinaliwanag ng kanyang kapatid. Nagsimula siyang makaramdam ng mana sa mga bulaklak. Nagsanay siya sa maraming larangan ng sabay-sabay. Ngunit wala siyang nakitang makabuluhang pag-unlad sa Mage Magic at Summoning Magic. Nahihirapan siyang pumili kung aling larangan ang dapat niyang pagtuunan ng pansin. Minsan, ang pagkakaroon ng sobrang talento ay nagiging sanhi ng problema. Para sa mga pagkakataong ito, parang siya ay naghihirap mula sa tagumpay. Pagkaraan ng ilang minuto sa pagninilay sa natural na mana sa hardin, sa wakas ay nakita niya ang mana sa mga bulaklak. Hindi siya makapaniwala na ang isang maliit na bagay ay maaaring maglaman ng napakalakas na daloy ng mana. Kung kaya ng isang tao na maramdaman ang daloy ng kalikasan at mapagsanib ito sa kanilang katawan, maaaring mabuo ang isang magic circle. At yun mismo ang nangyayari sa kanya ngayon. Malaking tulong ang palaging may mataas na mana affinity sa kanyang katawan. Malinaw niyang nakikita ang mga bagay na bahagya lamang nararamdaman ng iba gamit ang kanilang ika-6 na pandama. Isang pagbisita lamang sa hardin ay lubos nang nagpaunlad sa kanyang kakayahan na makita ang mana. Ang mga bagay na dati niyang bahagyang nakikita ay naging mas malinaw. Halos mahawakan na niya ang kaloob-loobang sistema ng magic nang maramdaman niyang may parang sumabog. Samantala, may dalawang batang maharlika na napadpad din sa hardin, pagod na sa pakikipag-usap ng mga matatanda sa banquet hall. Sila ay magkapatid, at ang mas matandang pula ang buhok ay inis dahil walang nagbibigay pansin sa kanya habang ang lahat ay abala sa pag-uusap tungkol sa anak ng henyo na si Dane. Galit na galit siyang naglakad sa ibabaw ng mga bulaklak, sinisira ang mga ito sa kanyang paglakad. Ang magkapatid na pulang buhok ay naligaw sa malawak na hardin at napansin si Dane na nakatayo sa isang sulok. Sinulyapan nila ang kanyang kasuutan at inakalang siya ay isang lingkod, kaya't sinigawan siya. Hindi natuwa si Dane sa walang galang na asal ng bata. Ang walang hiyang bata ay may lakas ng loob na utusan siyang ihatid sila sa labasan. Nakita ni Dane ang ginagawa nila sa mga bulaklak at sinigawan sila upang tumigil sa pagtapak sa mga halaman. Nagalit ang hangal dahil sa pagsigaw sa kanya. Tinanong ni Dane kung bakit nila sinisira ang mga bulaklak sa halip na dumaan sa mga daanan ng hardin.
Ngunit lalo pang naging bastos ang pulang buhok dahil inisip niya na maliit lang si Dane at nagpatuloy sa kanyang masamang asal. Pagkatapos ay ipinagyabang nila ang kanilang apelyido, gaya ng ginagawa ng karamihang anak ng mga Maharlika. Hindi ito pinansin ni Dane, para sa kanya, para lang silang mga bastos na sinisira ang hardin niyang puno ng mga bulaklak. Hindi nagustuhan ng hangal na tawagin siyang bastos, pero umakto siya bilang isa ng hinawakan niya sa kwelyo si Dane. Siya at ang kapatid niya ay mga anak ni Count Tyrone, isang bisita ng Kastilyo. Ang pagbanggit sa pangalan ni Count Tyrone ay nagpaalala kay Dane ng isang alaala mula sa kanyang nakaraang buhay. Siya ang maharlikang nahuli ng ating bida matapos ang isang nakakahiya at pagkatalo sa labanan. Natatandaan ni Dane si Count Tyrone bilang isang nakakainis na maharlika, isa sa mga hindi kanais-nais. Sa ugali ng bastos sa harap niya ngayon, parang nararapat ang kasabihang, kung ano ang puno, siya ang bunga. Ipinagyayabang ng hangal ang kanyang apelyido, sinasabing kilala sila sa kabisera, at pinagmamalaki pa niya na kaya ng pamilya nila na burahin ang ating bida na parang bula, kaya dapat mag-ingat siya sa kanyang mga salita. Kilala na ni Dane ang mga tulad nito, at alam niyang walang mararating ang mga salita sa makitid na utak ng batang ito. Itinaas ng hangal ang kanyang kamao, handang suntukin ang ating bida habang iniisip na inuupakan lang niya ang isang hamak na lingkod. Pero hindi papayag ang ating bida, bago pa siya makasuntok, binangga niya ang ulo niya sa ilong nito ng malakas. Kritikal na hampas iyon na halos nagdurog sa ilong ng hangal. Ang hangal na kapatid niyang maliit ay nag-alala at tinawag siya, habang ang hangal ay nakaupo sa lupa at duguan ang ilong. Nang makita niya ang dugo sa kanyang kamay, natakot siya na parang ngayon lang siya nagdugo. Nag-init ang ulo niya at pinagbantaan niyang papatayin ang ating bida. Nakakatuwa para kay Dane ang banta, kaya hinamon niya ang hangal na subukang gawin iyon. Gusto ng hangal gumanti ng dugo sa dugo, pero ang kapatid niya ay may konting laman ng utak at sinubukang pigilan siya. Pero sobrang galit ng hangal para magpatigil, sumuntok siya, ngunit mabilis na umiwas si Dane sa pamamagitan ng pagtalon paatros. Halata ang diferensya nila, si Dane ay masyadong mabilis para sa isang baguhan. Habang hinahayaan ni Dane na mapagod ang kalaban, napansin niyang sobrang gulo ng paggalaw nito, parang hindi pa nakahawak ng sandata sa buong buhay. Inisip ni Dane na baka mage o summoner ang bastos, patuloy ang pag-atake ng suntok, pero ni isang buhok ni Dane ay hindi tinamaan. Habang dumudugo pa rin ang ilong ng bastos at nawawala na ng pasensya, patuloy na nilalaro ni Dane ang kalaban gamit ang mas mahusay na galaw niya. Biglang naisip ni Dane ang bulaklak na nakita niyang may daloy ng magic kanina. Kung magagamit niya yon at ilalagay ang kanyang kagustuhan sa magic na yon, baka magawa niyang gawing pisikal ang puwersa. Ginamit niya ang pagkakataong ito para subukan sa laban. Ang nakababatang kapatid ng bastos ay nanunood sa gilid, labis na nagulat. Nakaposisyon ang mga paa ni Dane sa lupa, nagsimulang mag-ipon ng magic sa kanyang mga kamay, at inisip ang isang bola ng purong mana na pinatama niya sa tiyan ng hangal. Sobrang lakas ng puwersa, kaya't lumipad ang bastos sa damuhan at nagkandeuntog sa sementadong bahagi ng hardin. Sumigaw siya sa sakit sa kanyang pagkakatalsik. Nilapitan ng nakababatang kapatid ang hangal niyang kapatid na nakahiga sa hardin ng mga bulaklak. Mas inaalala pa ni Dane ang nasirang bulaklakan kaysa sa kalagayan ng bastos. Pero matatag pa rin ang bastos, at kahit duguan ay tumayo pa rin. Nang malaman niyang may kakayahan sa magic ang ating bida, tinanong niya kung sino siya. Sinubukan ng nakababatang kapatid pigilan ang kuya niya, pero sobrang taas ng pride nito para mag-alala sa mga magiging problema. Bigla niyang ginamit ang mana sa kanyang katawan at bumukas ng kakaibang portal.
Gulat si Dane sa pamilyar na tanawin, ganitong uri ng magic ang ginagamit ng mga summoner. Ang mana ay umiikot at nagsama-sama hanggang sa isang malabong anyo ng lobo na bumaba sa lupa. Mukhang uhaw sa laman at mabagsik, nang may matatalim na ngipin. Kaya't tumawa ang hangal at ipinakilala ang kanyang summon bilang Genpu, at ipinahayag na siya ay si Digron Tyrant, handang ipakita kay Dane ang kinahihinatnan ng kumakalaban sa tulad niya. Narinig ni Dane ang sigaw ng brat na iutos sa lobo na lapain siya, pero hindi siya natakot sa pag-utos sa lobo. Naramdaman niyang kulang ito dahil nasanay na siyang makakita ng mga malalakas na hayop na tinatawag ng kapatid niyang si Claire, tulad ng kanyang wyvern na si Digron. Tumayo si Dane ng malayo habang sinugod siya ni Genpu, ngunit hindi man lang siya gumalaw at tinignan lamang ang lobo sa mata. Napansin ng lobo na tila may masamang kapalaran siyang sasapitin kung itutuloy niya ang pag-atake, kaya tumalikod ito at gumawa ng 180 degree na pag-ikot. Nag-iba ang aura nito, na parang naglaho ang kanyang agresyon laban kay Dane. Napanganga ang magkapatid na Tyrant sa nakita, ang lobo ni Digron ay tila bumaliktad laban sa kanya at ngayon ay kumikilos na parang sunod Sonyeran kay Dane. Sigaw ni Digron sa kanyang summon na lapain si Dane at wakasan ang kanyang buhay, ngunit hindi siya pinansin nito. Sa halip, masayang kumawag ang buntot ng lobo patungo kay Dane. Walang naramdamang masamang hangarin mula sa hayop, kaya binigyan ito ni Dane ng malumanay na paghaplos. Hindi niya alam kung bakit naging ganoon ang pangyayari, ngunit naisip niyang kahit ang mga summon ni Claire ay palaging mabait sa kanya. Kahit ang wyvern ay minsan naglalaro sa kanya, dahil dito, naisip ni Dane na posibleng mayroon siyang mataas na antas ng pabor sa mga summoned na hayop, o kaya naman ang pabor ni Genpo sa kanyang master ay bumaba na ng husto. Hindi maunawaan ng hangal kung ano ang nangyayari, hindi pa siya nakarinig ng summon na nagtaksil sa kanyang master. Patuloy na tinutokso ni Dane ang hangal na sumugod sa kanya. Ang nakababatang kapatid ni Digron ay halos nagmamakaawang tumigil na siya sa pagpapahiya sa sarili at tanggapin ang pagkatalo, ngunit ayaw pa ring tumigil ng hangal sa laban. Sa sobrang takot ng kanyang kapatid na iipa sa kanyang shorts ang bata. Sa gitna ng hiya, itinuro ni Dane ang paliguan sa basement ng kastilyo. Ginamit ni Digron ang insidente ng kanyang kapatid upang makaalis sa lugar, at iniutos kay Dane na manatili sa hardin. Tinitigan lang siya ni Dane nang may pagkainis, hindi na rin niya dinala ang kanyang summon at iniwan ito kay Dane. Sa hardin, nagsimulang maghapon, at wala pa din ang hangal kaya sinubukan niya ang mag-eksperimento sa kanyang bagong kaalaman tungkol sa mana. Sinubukan niyang gawin ang isang teknik na itinuro ni Claire sa kanya. Natukoy niya ang natitirang koneksyon sa pagitan ni Digron at Genyu at pinutol iyon ng maingat, pinalitan ang link gamit ang kanyang sariling magic. Sa pagtatapos ng kanyang tagumpay, narinig ni Dane ang pamilyar at nakakainis na boses na tila naghahanap sa kanya. Si Duran Tyrant, ang brat na bastardo, ay talagang tumawag sa kanyang ama at sinumbong na siya ay binuli ng isang bata sa hardin, na itinuturo si Dane. Ang duwag ay tinakpan ng kanyang ilong upang huminto ang pagdurugo habang nagrereklamo sa kanyang ama tungkol sa pagbibigay sa kanya ng sakit ni Dane at sa pagkansela ng koneksyon sa kanyang summon. Lumapit ang malaking tao, si Mogard Tyrant, at nagpakilala bilang pinuno ng pamilya Tyrant, isa sa mga dakilang maharlika sa kabisera. Sa buong sigla, tinanong niya kung talagang sinira ni Dane ang mukha ng kanyang anak at sinamsam ang kanyang summon. Hindi natatakot si Dane sa harap ng isang baboy, kaya tumayo siya ng matatag at inangkin ang kanyang ginawa. Napansin niyang mas mataba si Mogard ngayon kaysa noong nahuli niya ang baboy bilang bihag. Mukhang maayos ang buhay nito sa panahon ng kapayapaan, kahit na siya ay isang kahihiyan sa larangan ng digmaan.
Patuloy si Mogard sa kanyang mga pagyayabang habang sinasabi na hindi niya maaring palampasin ang insidenteng ito. Ang pang-aabuso sa kanyang mga anak ay isang bagay na hindi niya mapapabayaan. Ang baboy ay nagpatuloy sa mga tanong at sa wakas ay tinanong si Dane kung sino siya. Ang ating bida ay napabuntong hininga, alam niyang magugulat ang mga ito, kung sino siya, pero dahil kanina pa nila tinatanong kung sino siya, ipinakilala ang sarili bilang Dane Suggrace, ang bunsong anak ni Arkon Suggrace, ang Panginoon ng Timog at pinuno ng pamilya Suggrace. Nang marinig ito, ng mga hangal na mag-ama, tulad ng inaasahan ng ating bida, ay laking gulat ang sumili sa kanilang mukha. Hindi nila alam na sila ay nagkamali sa kaarawan ng batang ito at hindi nila alam na nakikipag-ugnayan sila sa kilalang umuusbong na bituin ng Timog.